ito na yung hype na next gen console from Nintendo. And sinasabi nilang i-release nila within this year. So, hindi pa natin alam if kailan talaga. Wala pang sinabing date. Pero ito na nga. Makikita natin yung preview ng device dito sa first look trailer nila. Let's have a quick look sa trailer. Ayan. So, ito yung Switch 1. Lumaki na yung screen. Sabi. Pinalaki yung screen. Tapos, iniba yung design. Okay. USB Type-C. Ano ba yun? Another USB Type-C. Okay. Ayan. So, medyo manipis yung stand. Baka breakable yan. Baka madaling masira yan kasi manipis. Mas pinalakin din yung nasa sides na Joy-Cons. I believe Joy-Cons yung tawag dyan, right? Iniba yung kulay eh. Mas naging flesh or pinkish yung kulay. Tapos naging lighter blue. Tama ba? Naging lighter ba yung blue? Yan. Baka mas maganda yung ano. Walang stick drift siguro to. Baka sana ginawa nilang Hall effect. No? Hall effect para mas maganda talaga. Ayan, kaso lang yung Joy-Cons nila ginawa nilang black. Hindi kagaya nung dating, hindi kagaya nung old na Joy-Cons na meron siyang, distinct na colors, red and blue. Napaka-distinct na makikita mo lang sa pag nakita mo yung console, malalaman mo kagad na Switch siya. So, eto akala mo para ng Steam Deck. Kailangan mong tingnan ng mas matagal para makita mo kung ano ba to. Bakit kasi black kasi sa akala mo Steam Deck, 'di ba? Hindi mo mapagkakamalang Steam Deck yung Switch 1. So, ayan sinabi dito, April 2 meron silang events na mangyayari, hands-on events din within the US or around the world sabi. Ayan, so ano sa tingin nyo? Wala pa tayong specs for the Switch 2. Nag-search ako online on any sources sa specs nito, but syempre, ayaw natin yung mga unofficial na mga release na specs. Gusto natin yung officially released na specs para doon talaga tayo magbase ng maayos kasi ayoko nang nagbabase sa mga leaks lang kasi minsan hindi yan totoo. So yun na nga, so it has a bigger screen for sure. Bigger screen kumpara sa old na Switch. Yes, hindi natin alam kung kasing laki ba siya ng Steam Deck, but for sure gusto nila yung bigger screen kagaya ng Steam Deck. So kung bigger screen kasi mas maganda yung mas immersive, di ba? Kaso lang hindi na siya magiging compact masyado kung dadalhin mo siya, di ba? Ang nakaganda kasi sa Switch is very compact siya. Pwede mo siyang ipasok sa bag mo. Kahit sa bulsa mo pwede rin kung gusto mo. Mas malaki sa bulsa, but kasya kung pipilitin mo. But etong mas malaking Switch 2, I'm not sure kung pwede mo tong ibubulsa, tsaka baka mas mabigat to, right? But mas feature pack ito for sure kasi makikita mo may mga nilagay silang iba na mga button sa taas, and yun na nga, meron tayong USB-C, I believe dalawang USB-C, di ko lang sure. Tapos yung Joy-Cons niya mas malaki. So ayan, tsaka yung sa mga Joy-Cons din meron din siya mga buttons and features na nilagay na bago. So kakaiba sa dating Joy-Con siguro. Sana sa mga joysticks niya is Hall effect na siya. Mas iwas sa stick drift yung Hall effect na joysticks, diba? So once again, overall it still has a simple design. It's very simple. It has curved edges, tsaka mas malaki lang siya. So yun yung nakaganda. Sana, and I believe, iniisip ko yung sa Joy-Cons niya, kaya ginawa nilang black. Yung mga Joy-Cons baka magbenta sila ng ibang kulay. Most probably yung Joy-Cons na kagaya sa Switch 1, magbebenta yan sila as an accessory for like blue and red in the future. Most probably yun yung iniisip ko. Ginawa nilang kagaya ng Steam Deck na boring na black. Now, syempre yung Steam Deck, napakadaming skins or napakadaming
binibentang accessory for, para maging iba yung kulay ng skin. Yun, as an accessory, syempre kikita sila, 'di ba? Yung eto charging dock to for sure. So eto parang charging dock din to. Okay. Yeah, ito parang charging dock din to. Tsaka sinabi, yung mga Nintendo Switch 1 games, malalaro mo pa rin sa Nintendo Switch 2, pero may mga Nintendo Switch 1 games na hindi fully supported and compatible sa Switch 2. May nakalagay dito eh. So, details will be shared on the Nintendo website or on later dates. Eto, merong link sila dito. Kung i-click mo yung link, pupunta ka dito. Meron silang website. And wala namang masyadong information kung ano yung pinakita nila sa trailer. Yun lang ang dito. And nakalagay nga releasing in 2025. Ayan, may picture ng Switch dito sa harap. Tsaka yung trailer video pinapakita pa rin dito. Yan yung features niya. Yun lang. Pwede ka daw mag-register kung gusto mo raw pumunta sa mga events na ila-launch nila for April. Pwede ka daw mag-register with a free Nintendo account. So may nakalagay, a free Nintendo account is required to experience the Nintendo Switch 2 hands-on event. So April may mga dates dyan, but that's in the US. Most probably mainly nyan is US, Japan, Europe, yung mga ganun na launch event. Hindi natin alam kung kailan din siya aabot dito sa Philippines, right? Kasi mostly nadidelay tayo dito. Inuuna nila yung mga main na region abroad. Tapos nadidelay yung release nila dito. Most probably by the end of the year i-release yan dito, or by next year, hindi natin alam. But eto na nga, for the ones na hype for the Switch 2, meron na tayong official trailer na nilabas and releasing this year. So magiging hype na naman tayo niyan. For sure hindi yan magiging kasing presyo ng Switch 1. For sure magiging mas mahal to sa Switch 1 kasi nga mas malaki siya. So, at saka mas feature pack to. So, most probably, baka magmahal yan ng like times 2 yung presyo. Yan. O kaya, magmahal yan siya ng 30% ng dating price ng Switch 1. Hindi nga sinabi kung OLED na ba to. Hindi sinabi kung yung screen niya is IPS pa rin or OLED na diretso. O kaya may variant siya ng IPS and OLED. Right? Kagaya nung sa Switch 1 dati. Let's wait for more information in the future. Thank you so much panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel, you can subscribe and share the video for more Switch videos and news in the future. Thank you so much panonood. Take care. Bye-bye.